Magandang araw mga kaibigan. Narito ang liham ng pagsasama-sama ng agila mula sa Branham Tabernacle. Narito sa likod ko ang Branham Tabernacle, isang sagradong lugar sa lahat ng ating mga puso. Pero higit pa sa gusali ang bawat tape na ginawa dito ay magagamit sa iyong mga kamay. Ang tinig ng Diyos hanggang ngayon. Ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay nagpadala ng isang propeta. Siya ay nag-ordain sa kanya bago siya nabuo sa kanya, sinampupunan ng ina sa mga bansa. Tingnan ang Jeremias Kabanata 1. Hindi kailanman binago ng Diyos ang kanyang programa at ako ay isang tunay na mananampalataya sa Biblia. Kapag ang Diyos ay nagsasalita sa pamagitan ng isang propeta, iyon ay ang Espiritu Santo na nagsasalita sa kanya, universal na nobya na binubuo ng lahat ng bansa. Ngayon ang Diyos sa pamagitan ng kanyang lingkod ay nagpagkahalatang tinutugunan ang isang bahagi ng nobya sa buong mundo. Sinabi ng mensahero na ang tape ministry ay isang pangdaigdigang bagay na alam mo. Ngayon, narito ang mga pagbati mula sa ating mahal na kapatid na Joseph Branham, minamahal na tunay na nobya. Napakagandang panahon natin habang ang kanyang buhay ay dumadaloy at tumitibok sa loob at sa pamagitan natin na nagbibigay sa atin ng buhay. Kung wala siya, walang buhay. Ang kanyang salita ay ang ating mismong hininga. Sa matinding araw na ito ng kadiliman, tayo ang kanyang huling pangkat ng kapanahunan na bumangon, ang kanyang tunay na nobya ng huling araw na nakikinig lamang sa Espiritu, ang tinig ng Diyos para sa ating panahon. Tuwang-tuwa tayong marinig na sabihin niya sa akin, ikaw ay inihahalin tulad sa purong pinukpok ng ginto. Ang iyong katuwiran ay aking katuwiran. Ang iyong mga katangian ay aking maluwalhating katangian. Ikaw ang aking kaibig-ibig na tunay na nobya. Habang tila pahirap ng pahirap ang ating mga laban bawat linggo, pinindot lang natin ang play para marinig siyang magsalita sa atin nang napakatamis at sabihin sa atin, huwag kang mag-alala, karapat-dapat kayo sa aking ibanghilyo. Ikaw ay isang bagay na kagandahan at kagalakan. Gustong-gusto kong panuurin ka habang dinadaig mo ang kaaway sa pamagitan ng iyong mga pagsubok at pagsubok sa buhay na ito. Nakikita ko ang iyong pagpapagal ng pag-ibig. Ito ang mataas na pagtawag sa iyong buhay na paglilingkuran ako. Alam ko, bago pa itatag ang mundo, na makikilala mo ang aking makapangyarihang anghel na aking ipapadala upang maging aking tinig sa iyo. Kung paanong hindi ka malilinlang kapag ang mga malupit na lobo ay dumating sa paligid na sinusubukan ang kinin ang pantay na paghahayag. Hindi ka lilihis sa aking salita kahit isang sandali, hindi na isang iyuta. Mananatili ka sa aking salita, aking tinig. Malalaman mo habang inihayag ko ang aking salita sa iyo kung paano ang tunay na puno at ang huwad na baging na nagsimula sa halaman ng Eden ay lalago ng makasama sa buong panahon. Ang nagsimula sa unang simbahan ay magpapatuloy sa bawat panahon. Paano sa unang kapanahunan ng simbahan, ang huwad na baging ni Satanas ay nagsisimulang gumapang at sakupin ang mga laiko sa pamagitan ng kanyang espiritong Nicolaita. Ngunit gaano ko kamahal na ikaw lamang. Aking hinirang na nobya ay hindi malilinlang. Sa linggong ito gagawin kong kristal ang aking salita sa iyo sa pamagitan ng paghahayag ng dakilang misteryo ng binhi ng ahas. Ipahayag ko sa iyo sa bawat detalye ang naganap sa Hardin ng Eden, kung paano nahalo si Satanas sa sangkatauhan. Ito ay magiging isang kapanapanabik na pag-iisip kapag nakilala mo na ako, ang puno ng buhay sa halamanan ng Ardin, na hindi maaring lapitan hanggang ngayon dahil sa pagkahulog ni Adan ay ibinigay na ngayon sa iyo
aking mga nagtagumpay. Ito ang magiging reward mo. Ibibigay ko sa iyo ang pribilehiyo ng paraiso ng Diyos, isang patuloy na pakikisama sa akin. Hindi ka mahiwalay sa akin. Kung saan ako pupunta, ikaw, ang aking nobya, ay pupunta. Kung ano ang aking ibabahagi ko sa iyo, aking minamahal. Ang bilis ng tibok ng puso natin habang binabasa natin ang mga salitang ito. Alam natin na ang katuparan ng kanyang mga pangako ay mabilis na nalalapit at halos hindi makapaghintay. Naway magmadali tayong sundin ang kanyang salita at sa gayon ay mapatunayan natin ang ating pagiging karapat-dapat na ibahagi ang kanyang kaluwalhatian. Nais kong hikayatin ka na sumama sa amin habang ipinagpapatuloy namin ang aming mahusay na pag-aaral ng 7 kapanahunan ng Iglesia, kung saan inihayag ng Diyos ang kanyang salita sa atin sa pamagitan ng kanyang inalaan na daan, ang kanyang ikapitong anghel na mensahero, Brother Joseph Branham. Linggo, alas 12 ng tanghali, oras ng Jeffersonville, 60-1205, ang kapanahunan ng Iglesia ng Efeso. Sigurado akong nasasabi kayo sa pagsamba sa linggo. Tiyaking makukuha mo ang iyong Datibul app sa www.branham.org/en/apps. Buksan ang application sa kaliwang sulok sa itaas at makikita mo ang isang bukas na simbolo ng libro. Pagkatapos sa search bar ay makikita mo ang isang simbolo ng mga libro. I-click ito at pagkatapos ay i-click ang Exposition of 7 Church Ages. Piliin ang kabanata ng Efeso. I-tap ang screen at pindutin ang play. Makinig ng mabuti. Pagpalain kayo ng Diyos at Shalom. Study Binder, 7 Church Ages. Study Binder posted 10/14/2024. Each week, we will post a new section to add to your book based on the tape listened to the previous week. There will be cutting, gluing, and lots of review of this incredible series for all ages. Keep checking back to this page each week for the next section to be added below as we go through these red letter weeks together.